foundation of that unshakable truth about me, your Lord. Coming from me, your God, my promises, my word. My children, you will not be running in many, many directions. You will only run in one direction. When you obey, when you trust your loving God, you will know the true meaning of a beautiful life. My children, meditate on my word. Thou saith the Lord of hosts. Lord Supper muna. Praise the Lord, yung po mga bata, pumasok na sa Ako loob. muna. So, okay na po, maayos na. Okay, umayos na po tayong lahat. Praise the Lord. Yung pong binigyan ng ganitong papel, may nagtanong kung ano daw bang ilalagay. Isusulat niyo po dito yung mga prayer request nyo for 2025. Kayo na po ang bahala kung ano gusto mangyari, na gawin ng Lord sa buhay nyo. At may nagtanong din kung babasahin daw ba isa-isa. Yes, babasahin namin isa-isa. Hindi po siya babasahin. At titiklupin po at ilalagay dito sa maliit na envelope at isasabit po dito sa Christmas tree. Okay na po? Naintindihan na po? Okay. Sabi po sa Isaiah 43, 18 and 19, remember not the former things, nor consider the old things of old. Behold, I am doing a new thing. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gagawin niya sa atin sa taong 2025. Pastor Don. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba palapakan natin si Lord sa umaga nito? As we celebrate and commemorate yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kasama po tayo doon. Kasama po tayo doon. At nais ko po na bawat isa ay kamahagi po ng gawain nito. At habang tayo po may magpapasimula, kaya po ang ating mga elder to distribute the elements ng ating bahay. At habang natin, ang ating ginagawa po ay pag-alaala and remembrance doon sa ginawa ng ating Panginoon. At bago po yan, allow me to read this passage. I tell you the truth, he who believes has everlasting life. I am the bread of life. Our forefathers ate the manna in the desert, yet they died. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever.
He said this while teaching in the synagogue of Capernaum. So tayo po ay nasa pagdiriwang ng pag-alaala at paggunita sa ginawa ng ating Panginoon. 1 Corinthians 11:23 up to 25. For I received from the Lord what I also passed on you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabihin, aalalahanin lamang po. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Pero bago po nating ganapin ang bagay nito, meron po ditong warning. Sa mga may edad, sa mga bata, salamat po, nandiyan na sila sa loob. Pwede lamang po sa mga bata, 9 years old pataas. So bago po sabay-sabay po tayo, ito po yung warning, verse 27 up to 29. Therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks it of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and brings judgment on himself. Kailangan daw po bago natin talakayin o gawin ang bagay nito, hihingi po muna tayo ng tawad sa ating Panginoon para tayo po ay maging karapat-dapat. Sabi nga sa 1 John 9, ipahayag ng ating labi na tayo nagkasala kahit tapat at banal na tayo magtawalin at lilinisan sa lahat ng ating mga kalikuan. Nindihan ko lang po ako sa tayo po ay tumalo. Simulan na po natin ngayon yung paghingi ng tawad. Ngayon po natin makabulang po ito year 2025 na sa bawat paggunita natin, inaalala po natin ang totohanan ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo po magsisimula na mamupisa sa oras na ito isang araw ni Jesus. Iyon po ang pausan ng isang minuto upang ipayag sa ating Diyos sa buhay, yung mga nagawa natin kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, nagawin niya tayo karapat-dapat sa oras na ito. Sapagkat ang pinambayad sa atin ng Diyos ay kanyang banal na dugo na pagpapatawad ng ating kasalanan. Heavenly Father, salamat po sa oras na ito. Napatuloy mo pong pagkikita sa bawat isa sa amin. Binibigyan mo kami ng sikat, panahon, oras, upang ang gawain ito ng pagkadala sa iyo maging kaganapan sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Kung may nakita kang mga bagay na mali sa aming buhay, mga nasalita, mga naikilos, mga nagawa na hindi karapat-dapat sa iyo, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Dahil mo kami karapat-dapat na makipahagit ng mga nagagawa niyo. At sa makikipahagit ito, gawin ito totoo sa aming mga buhay. Sabagat ito po ay ginawa mo, gawin taon na nakalilipas sa ayaw namin sa gusto. Sabagat ito dinais mo para kami mapatama at mahugasan sa aming kasalanan. Salamat po at nilarapat mo na nga po na ang bahagi ito ng gawain ay sukdulan namin magawa sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Inayak po ang bawal sa netas po natin ang ating mga saro. Simbolo ng kanyang dugo at yung tinapay na simbolo ng kanyang katawan na nakayukay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagdusa para sa ating mga kasalanan, sabagat siya nasabi siya'y nasugatan upang tayo gumaling sa ating mga sugat at magitan ng kanyang mga dugo tayo kanyang napatawad. That's what I know for. My heart to close after you. My heart is like yours. Sing will not come in. A heart that's undivided. It was you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that
Father, kami po ay gumaganap sa oras na ito. Pagulita sa katawan, kabangan din po. Ito rin ang karapat-dapat sa aming buhay sa oras na ito. Ang tinapay na sili, ang o ito ang aming hawak ngayon, na sili rin ang nandito. Gawin mo itong ikabula sa aming buhay sa Panginoon Jesus. Dahil po natin kumain at kumain. Hebrews 9:22. Without the shedding of the blood, what is no remission of sin? 1 Corinthians 11:26. Tandaan po natin. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Heavenly Father, thank you so much sa iyong mga ginawang bagay sa aming Panginoon. Salamat po sa mga bagay na iyong gagawin pa sa amin sa 2025 ng aming buhay. Gawin mo po kami malakas sa aming pananampalataya. Huwag namin kalimutan ang mga bagay na iyong pinagagawa. Dalasan mo kami nakapakinig ng salita sinabi mo. Huwag ka namin tatawagin ng Panginoon, Panginoon, kung hindi na kami susunod sa iyong mga sinasabi sa amin. And as we follow through this 2025, gawin mo pong ehemplo ang bawat isa sa amin. Kasi kapag ginagawa namin ang bagay nito, naniniwala kami, Panginoon, ikaw ay muli magbabalik at kami nututunin. Sa pangalan ni Jesus, at lahat ko ay magsabi ng Amen na lang po natin ating Rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Our heart took the fall and thought of me. Hindi ko na-set up yung ating lapel. Praise God. Excited pa naman akong gamitin. Kasi hindi na-set up. Salamat sa Diyos sa unang ligo po ng taong 2025. Amen. 354 days na lang po. Pasko na ulit. 354. Di ba? Kasi 5 tayo ngayon 365. So minus 6 pa, dahil 25 yung Pasko. Kaya 354 days before Christmas. At napakaagang Christmas dito para kay Ate Imelda. Bakit po? Yung matagal na dinudurog sa panalangin na si Kuya Ivan ay makasakay ng barko. Praise God! Kailan ang sakay sa barko, Kuya Ivan? January 14. Pwede mo palakpakan natin sila. Grabe. Ilang buong dinulog sa panalangin yun? Isang taong panalangin mo yun. Grabe sa prayer gathering natin every Monday. Isang taon. Praise God. And after 1 year, eto na po, sasakay na sa barko si Kuya Ivan. Ayan. Yung poging kapatid po, at pwedeng po, aso nga pala si Ate Carla. Wala, ang pogi kapatid ni Ate Carla eh. Tapos dito rin ang kanyang kuya, no? Oo, dito rin po. Wala yung apo mo? Buti na lang, mababawasan ng ng nose bleeding.
Dito ako ni Ate Imelda, pinagkausapin. Puro Inglisan lang, Inglisan. So, imagine niyo po, isang taong inilagad sa panalangin niyo and finally, God answer our prayer. Amen. Wag po kayong mahinayang magsulat po. 2 pages po yung aking sinulatan. Yung isang page more on spiritual, about our relationship to God, sa bansa, mga personal naman po sa other page. Kasama din po yung pabuhan ng request para sa church at kasama po doon sa itutulog natin sa annual planning natin. Mamaya po sa ating vision casting, meron pong 5 elders at 2 pastor po na tatayo dito sa harapan. Babasahin po yung ating declaration. 7 pages po yung declaration. So, una po si Ate Baby, si Ate Banji, si Ate Cecil, si Teacher Tonet. 5 na yan. Kuya Mel. So, 5 ng elders. 2 pastor, Pastor Dante at saka si Pastor Sally. Tatayo po sila dito para basahin po yung declaration. Tigi isang page po sila. So, mamaya po na ilalabas sa PowerPoint. So, after po nabasahin yung page na yon, yung isang nagbasa po, pupunta sa minora natin, kukunin isang kandila. Tigi isang kandila po silang kukuha doon sa minora. So, ngayon lang po natin ulit bubuksan yan. Unang linggo, sisindihan, unang linggo ng taong 2025. So, pagkatapos po nung ikalawa na magbabasa ng ating declaration, sa PowerPoint pa rin po yun, kukuha po nung saring kandila. Hanggang matapos po yung 7. Tapos, after po nun, sisindihan ko yung kandila, and then sisindihan ko yung una nagbasa, and then ipapasa po nung pangalawa, ay yung una doon sa pangalawa, and then hanggang matapos. And then, yung mga elders po, at pastor na may hawak ng kandila, sisindihan po yung bawat isa. Hanggang kumalat na po yung kandila. Ready na ba yung mga kandila? Ready na. Isang bagay po natutuwa ako sa ating mga elders. Hindi ko akalain na gagawa pa ho sila talaga ng Christmas tree para i-highlight yung ating mga vision na nais nating mangyari sa taong 2025. And can you imagine po, naganap po kay Kuya Ivan, no? Mangyayari din po ano yung sinulat ninyo. Naniniwala po ba kayo? Amen. Excited na po ba kayo? Naisabi ko na po ba, yung mga nagsusulat po, makakahabol pa kayo hanggang sa matapos ng message para maisabit po natin. Mamaya ko po ito sasabit after po ng message. Okay po? So, going back sa misahe ng Panginoon, maraming salamat po sa aking sponsor, kay Dr. Maribeth Rose at kay Pastor Enrico Dizon sa aking napagandang kasuotan. Salamat po. Naka-code kanina. Hindi makikita ng buo, so inubad ko po yung code ko at pinalitan ko po ng cultural, symbolical, kasi kasama po ito sa ating message at sa declaration natin mamaya. Kaya po, hindi po, may purpose kung bakit sinuot ko po ito. Ito po ay ginawa ng isang kapatid na Igorot sa bundok po ng, ano ba yung binibilhan natin ng gulay? Yung specific na lugar. May strawberry farm. Yun, La Trinidad. No? Meron pong nakiusap sa akin na ako raw po yung gamitin para po doon sa pagtatayo ng pundasyon ng 500 square meter na ibinigay po ng isang kapatid na Igorota para gawing prayer mountain doon po sa La Trinidad. So, bilang regalo po, ito yung binigay sa akin. Kaya, napaka-ano po nito. Sa tuwing suot ko po ito sa mga big event, marami pong lumalapit sa akin. Tapos sasabi sa akin, Igorot ka ba? alam po nila na itong kasuotan na ito ay talagang hinabi ho ng yung original na mga panghabi sa kabundukan.
Yung isa po na mga hobby ay 100 taon na po, nasa Ilocos po, kasama siya sa National Artist eh. Sino po nakapunta sa SM Tayuman? Nung nagkaroon po ng exhibit ang post office nung mga selyo. Sino pong taga SM Tayuman dyan? Wala kayo ron? San Lazaro pala. Kaya pala hindi kayo sumasagot eh. Pero sa Tayuman yun, di ba? Tayuman, no? Okay. Sino po nakapuntaan doon sa exhibit ng post office? Sayang, na-miss niyo yung event na yun. Ganda-ganda. Nakita ko po yung mga unang selyo doon. Inikot ko po yun eh. No? Yung time na po yun, naghahanap po ako ng selyo para ilagay po dun sa sa aming application doon po sa PSA. Ang tagal-tagal ko po naghanap, ilang buwan. Yung pala si Pastor Donnie lang po ang magiging tugod ko sa paghahanap ko yun. Nakakuha po sa post office na nasunog sa likod. So, umabot pa po ako doon, kaya naman po nagpapasalamat ko dahil nakita ko yung exhibit na yon. At doon ko po nakita na buhay pa yung national, na itinaguri po one of the national artists ng Pilipinas, na buhay pa 100 years old, ang galing pa niyang manahik, at yung kanyang mata ay malinaw pa rin po. No? Doon ko po nakita yung picture niya. Kaya naalala ko po, kasi di po ba ang mga salita sa kabundukan ay Ilocano. So, sa po ay kabilang, bukod pa po sa isang national artist, na buhay pa rin po. Kanino mo pinatattoo yan, Pastora? Doon ba? Yung tattoo mo. Kay Wanghut ka ba? Buhay pa rin po. At isa sa ating kapatid ay doon nagpatato, si Charlotte. Sino nakakaalala kay Charlotte? Siya po ang nagtato kay Charlotte. No? At yung picture po ni Wanghut, makikita niyo po yan sa buong Baguio. No? Kikita niyo, mga national artist po natin na buhay. Sino po bang national artist na buhay? Nora Honor nga pala sa movie. Sino pa? Sino pang national artist na alam yung buhay? Kasama na yun sa national artist. yung lolo kasi, lolo ni sino po ba si Itbulaga? Lolo Pio. Si Paulo. No, yung lolo niya, national artist natin eh. No? Nagtaka po kung bakit napagaling ni Paulo na mag-drawing, mag-sketch, tapos magbago ng mukha. Yung pala, ako siya ng national artist natin. Anong pangalan ng lolo niya, yung national artist natin? Assignment yan, mabira. Kultura pa naman yung, may dahil pa naman sa kultura yung ating topic ngayon. Okay po, let's go back to our topic. Part 2 po ito nung tinalakay natin Build the King, a king like no other. At yung pinaka-tema po natin ay, anong pinaka-tema natin? How to what? Yan, how to make a stronger relationship with our Lord Jesus Christ. Nasa likod po kanina, nung biglang magsalita po dito yung ating worship leader, si Ate Ruth. At sabi niya, number 1 prayer request daw niya ay more intimate relationship. I hope na yun po yung una ninyong nilagay, no? Kasi dito po sa first page ko, it's about my relationship to God. Hopefully yung nilagay nyo, baka number 1 nyo agad, tumama ako sa loto. Baka yung agad number 1 nyo, ha? Tama po yung sinabi ni Ate Ruth eh. Once you develop your closer relationship to God, everything will follow. Naandun po yung direktang sekreto. Diba? But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, press review lang po. Ano yung dalawang bagay na tinilakay natin? Una, know Him personally and have a a personal encounter with Him. So nakita natin, mayroong isang hari na gustong ma-encounter
asisilang na bata o isang bata na gusto niya ma-encounter, makilala niya, pero hindi para magkaroon ng personal na relasyon. Anong plano niya? Ang plano niya para ma-eliminate sa kanyang landas dahil magiging threat siya sa kanyang pagiging hari. So yun yung plano ni King Herod. Pero dahil nag-develop po yung intimate relationship ng mga magi or wise men sa batang si Jesus, ano nangyari? Hindi na sila bumalik doon sa hari at nagbago na sila ng daan pabalik. So dahil po sa personal encounter nung mga wise men, no? Ano po nangyari? Lalo pong lumalim yung kanila pong paniniwala na mayroong tagapagligtas na isisilang. At ito po, ang ating teksto ay sumira ng tradisyon na matagal na pong ating ginagawa. Diba? Ano napapansin niyo po na mga nakikita niyo po kapag kapaskuhan? Ano yung mga items na naalala niyo na Pasko na? Bakit? Walang galit ako, parang mayroon po dyan sa kapitbahay natin. May bilin ba? May bilin ba? May bilin po. Okay. Di ba yun na hindi nawawala eh? Ano na makikita nyo doon sa bilin? Baby, sanggol. Di ba? Sanggol na nakalagay doon. Tapos may mga hayop. Tapos may mga hindi nga wise man na nilagay eh. Hari ang nilagay, no? 3 hari. Pero sabi po sa Bible, hindi hari kundi wise men. Bakit po? Ba't sumira sa tradisyon na yun? Kasi wala ako sa sabsaban eh. Saan natagpuan? Yung binasa ni Pastor Rico? Sa loob ng bahay. At hindi na sanggol ang nakita, bata. So malaki po ang difference ng sanggol sa bata. So, at ito'y patunay na talagang bata. Bakit po? Kasi anong pinapatay ni Haring Herod? 2 years old pababa. So, bata na talaga. Yung ating pong kasama dito na magaling sumayaw, ilang taon na siya, Pastora? 2 taon. Ganun kalaki. 2 taon na ako ni Pastora eh. Di ba? Pagka nag-praise and worship tayo dito, ang binirang sumayaw yan. Sabi mo sa katabi mo, nakakaya naman. Talo pa tayo nung bata, di ba? Alam, ako po'y sarap na sumayaw sa mga conference natin. Lalo na po pagkasama natin si Pastor Sunny. Kakaiba talaga itong sumayaw eh. Dati akala ko ako lang kakaiba. May kakaiba pa pala magsayaw. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil maraming mga binabago sa ating buhay po mula tayo karoon ng relasyon sa Panginoon. So, ano po yung una? Know Him personally and have a personal encounter with Him. Huwag kayong papayag na pagpunta nyo dito sa bahay sambahan every Sunday, wala kayong personal encounter with God. Sayang po, di ba? Pero nag-travel kayo, naghanda kayo, pagkatapos pagdating dito, iba yung in-encounter nyo. Dito pa rin tagalit mo. Nasira agad yung mood mo. Oo, dapat talaga alisin mo lahat ng bagay na dapat makaagaw ng focus at attention. Kailangan desisyonan mo, I need to have a personal encounter with the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo yan. Sabi mo, sabihin ko. Ayan, kaya huwag mo akong didisturbuhin. Amen? Pangalawang bagay po, ano yung pangalawang bagay? Invest and dedicate your life to Him. Sino bang mag-aakala na yung mga kalarong bata ni Jesus, yung pala yung magbibigay ng buhay sa kanila one day? Di ba, hinighlight natin yung number 2 sa pamagitan ng pag-awit natin ng, ano yung awit natin? This little child. Marami mo in-upload ko sa sa YouTube. Na-copyright na naman ako. Naalala ko kumanta nga pala ako. Kumanta pala. Kami ni Glenn Saldi ng This Little Child. Kaya nung in-upload ko po,
Nako po, na-copyright na naman ako. Sanay na ako ma-copyright. Kasi dun sa mga kanta na yun. Okay po, ano po yung uli yung pangalawa? Invest and dedicate your life to Him. Imagine niyo po, ako po, ito personal, ano ka lang to, personal interpretation. Nangyari po yung revelation sa mga wise men during that day of conception. Personal ko lang po ito eh. Nung ipinaglilihingan ni Maria, nireveal ka ng Lord doon sa mga wise men, eto na, pinaglilihin na yung tagapagligtas. Magsimula na kayo ng paglalakbay. Diba? Ilang buwan po sa sinapupunan? 9 na buwan. So, nagsimula ng paglalakbay. At habang sila'y naglalakbay, ilang pang taon ang lumipas sa kanilang paglalakbay. Ilang taon na nung dinatan nila yung bata? 2 taon. So, tama po yung posibilidad na sinasabi ng mga historian. Maybe 3.5 years ang travel time at journey na ginawa ng mga wise men. Imagine niyo po yung journey na ginawa nila, yung in-invest nilang time at effort. Amen? Sino po dito ang ilang taon na naglilingkod kayo? Amen? Pero sabi po ng Bible, umabot ka ba sa pagdanak ng inyong dugo ang paglilingkod Diyos sa akin? Madalas hindi pa, di ba? Maliban na lang po doon sa mga nababato, yung natututukan ng patalim habang nagpipreach, doon pinututukan ng baril. Yun po yung mga na-experience ko na yun. Diyan po sa Talayan. Talayang Gilid. Pastor Fred, no? Talayang Gilid po ang tawag namin doon. Grabe, diyan, natutukan pala ang patalim sa Kaingin Bukid. Baril pala doon sa Talayang Gilid. So, magkaiba po yun. Kaingin Bukid po, dulo ng tuktukan. Tama ba? Dulo ng tuktukan. Nandun po yung Kaingin Bukid. So, tanungin muli katabi mo, umabot na ba sa pagdanak ng dugo? Tuloy po kayo. Ayun, napagkamalan sundalo at napagkamalan NPA, si Pastor Donnie. Sa Isabela po, sa Isabela. Oo, kasi Nueva Ecija yun, hindi Isabela. Sa Oo. Isabela. Napagkamalan ka rin doon? Oo, kaya pala tumakbo ka doon. Kaya pala tumakas ka doon. Joke. Okay po, so mag-inintay natin ating mga kapatid na po. Amen po. Praise God. Okay. So, dalawang bagay na po yung tinalakay natin last December 22, no? Una po, know Him personally and have a personal encounter with Him. At pangalawa po, invest and dedicate your life to Him. At ngayon po sa ating pangatlo, sa ating pagpapatuloy, nandiyan na po. Sabay-sabay natin basahin. Never underestimate the power of Jesus. Sabi po sa binasa ni Pastor Rico kanina, kung makita nila yung tala ng munto sa isang tahanan, so sa isang bahay, sobra po yung kagalakan na kanilang naramdaman. Amen? Bahay pa lang po yung nakikita nila. Tama ba? Tama po ba? Saan po natin makikita yun? I think verse 9. Pastor Sunny? Bigyan nga po natin. May mic po. Matthew chapter 2 verse 9. Po. Verse 10 na. Diretso na sa verse 10 pala. Sorry. 9 to 10 po. Okay, 9 to 10. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng baka. Ganoon na lamang ang kanilang kaganakan nang makita ang bituin.
Amen. Ano sabi doon? Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Imagine niyo po, nakita nila yung bituin na huminto sa tapat ng bahay. So alam nila, tapos na ang kanilang journey. Bakit po? Yun na yung bahay eh. Huminto po sa bahay yung bituin. At eto po ang nangyari. Verse 11, pagpasok nila sa bahay, anong ginawa? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina na nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inahandog din nila sa kanya ang mga dalalang ginto, insenso, at mira. Okay, balikan natin yung pangyayari. No? After doon po sa napakahabang journey nitong mga wise man na to, ano nangyari? Nagalak po sila nang uminto po yung bituin sa harap o sa tapat ng bahay. At pagpasok po nila, ano po ang unang ginawa nila nung makita nila ang bata? Sabi po, nagpatira pa. Ilan lang po yung mga tao nakikita ko during the worship service ay lumuluhod at nagpapatira pa. Babagitin ko po yung pangalan niya kasi nakikita ko po kung sino. Minsan tinututukan ko ng camera. Si Kuya Ali po. Si Kuya Ali, grabe po mag-bow down talaga si Kuya Ali. Halos talagang real bow down yung mukha niya na lado na po sa mannequin. Nakalig sa lupa. Ako po, dahil may issue ako dito, hindi ko na magawa. yung issue ko dito na parang na-frozen yung ano ko dito. Kaya may limitasyon. Dati po, abot na abot ko yung ano na yun. Yung pinakasemento ng daliri ko ngayon, kailangan mo na ganyan bago ko. Ang hirap na. Kasi napipigilan po dito, may parang frozen. Pero, thank God, dahil nakakatumbling pa naman po. Ayos na ayos pa. Walang diferensya sa pagtatambling. Okay po, kaya hindi ako makabow down ng todo. Pero yung po, pag nakikita ko si Kuya Ali na talagang literally bowing down, naalala ko po yung ginawa ng mga wise men. Talagang nagpatira pa. Imagine niyo po, hindi isang malaking hari yung nakita nila. Hindi isang hari na nasa trono. Sino po yung nakita nila? Bata sa piling ng ina. Pero anong ginawa po niya? Nag-bow down sila. Ano po yung pangatlo? Never underestimate the power of Jesus. The wise man bowed down low to the child. Talagang grabe po. Kapag kayo po ay nasa panambahan, anong klase pong reverence ang pinapakita natin sa Panginoon? Anong klaseng reverence po? During the time po ng worship, especially sa pag-aaral ng salita ng Diyos, are you talking with your seatmate? Uy, maalala ba yung excited yung kagabi na napanood natin? O nag-aalala ka sa mga bagay na iniwan mo sa loob ng bahay? Lagi nga sinasabi sa atin ng ating MC, kung may problema kayo sa bahay, dalhin nyo dito sa church. Huwag yung iwan sa bahay kasi pagbalik nyo, andun pa rin nyo, i-welcome ka. Sabi sa'yo, welcome back. Dalhin mo dito sa church, ilagay mo sa paanan ng Panginoon, pagkatapos mag-rejoice ka. Sumamba ka ng walang pag-aalilangan. Alam niyo po itong tatlong haring to, wala yung kanilang mga pagod, wala yung kanilang mga pag-aalala, ano yung maglayari, pag naglakbay naman kami pabalik sa aming lugar, imagine niyo po yun. Wala po. Ang naaalala nila, yung dahilan kung bakit sila naglakbay, ang makita ang isisilang na hari ng mabuti. At grabe po yung ginawa nilang response. They bowed down. The wise men bowed to Jesus as king. Bilang hari. Grabe po yung paggalang na ginawa nila. Naalala niyo po, di ba, before nito na incident na to, sila po ay mayroong haring pinuntahan, si Haring Herodes.
at nagbigay po ng tagubili na kapag nakita niyo yung bata, sabihin niyo sa akin, at ako man ay sasamba rin. Ganda po ng word na ginamit niya. Ako man ay sasamba rin. What about you? Do we have the same response na ginawa po ng mga wise men? Kapag every Sunday na tayo pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dapat ganun din. Amen? Mas malalim pa. Brother and sister, sa loob ng maraming taon, pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Sabi nga po ng John 1:16, out of the abundance of God's grace, He sent His blessing one after another. Yung pang literal translation po ng John chapter 1 verse 16. Imagine niyo po yun. Naalala niyo yung kanta ni Kuya Sani? By His grace, by His mercy, by His kindness, by His faithfulness, by His goodness, by His favor, I'm still standing. Sabi mo sa katabi mo, dahil yan sa Diyos. Isang saglit lang po na iwan tayo ng Panginoon. Pwedeng may mangyari po. Diba? Napanood niyo po ba yung mga eksena sa YouTube na split second na nakaligtas sila sa kamatayan? Di ba marami pong mga ganyang pinapakita sa YouTube eh. Yung pong nakatayo siya ng ganyan, biglang umalis, tapos biglang yung kinatatay niya lumubog. Pero matanda nakaupo. O may nakaupo, tapos biglang may dumating na sakyan, biglang lumagpas lang sa uluhan niya, gano'n. Di ba? May nag-aaway na mag-partner. Pagkatapos, biglang napatakbo yung inaaway. Tapos yung nangaaway, humabol. Pagkatapos doon sa pinag-ano niya, may bumagsak na napakalaking galing sa taas. Biglang natigil yung away. Nakaranas na po ba tayo ng gano'n? Last January 1 po. Noong pong nakaraang January 1, 500 po ang casualty dahil sa pagputok. Pero ngayon po, 700 ang casualty. Wala pa rin dala. Pero may isa, nagbitbit lang. Nagbitbit lang nung pabutok yung pala. Habang bitbit niya, sumabog. Hindi niya alam kung paano sumabog. Bitbit lang sa kanya. Basta bigla akong sumabog habang nasa katawan niya. Meron manunood lang nung pabutok. Biglang may naghagis ng granada. Sa Cebu, di ba? Lumabas siya. Para manood lang nung fireworks. Pagkatapos may sumabog, yun pala siya na yung sinabugan. Siya na inantsahan ng granada. Isang hirap maging marites. Wala nahinig lang siya sa bahay. Correct. Hindi na sana siya nakagisan ng granada at hindi na siya nakaputukan. Tinumuling katabi mo, salamat, buhay ka pa. Salamat, buhay ka pa. Amen? And we need to give our best to God. Amen? Meron po akong pinost yan, Pastor Aaron. Sabi po diyan, the wise men bow down to Jesus' feet. Highest form of worship. How low. Ultimate posture, surrender, submission, and reverence. Yun ang ibig sabihin ng bowing low. What about you? What's your response? Oppose? Dismiss him? How? And worship. Bow and worship. Sorry po. Tingin ko Edse. Diyan ba? Oy, hindi dyan. D. Sa